failure to prepare is preparing to fail. Na para bang kapag hindi tayo naghahanda, we are setting ourselves up for an unfortunate, unfavorable outcome. Kaya sumayin niyo ang Panginoon, at sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, inibihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok niyo sa bahay, sabihin niyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin niyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pag-uukom, mahigit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon, kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam natin pare-pareho ang halaga ng tamang paghahanda o preparasyon para sa isang okasyon, kompetisyon, gawain o proyekto. Kaya naman bukod sa mga gagamitin natin at mga taong makakasama natin, ay inihanda rin talaga natin ang sarili natin. Sapagkat naniniwala tayo at ito ay proven na may kinalaman ang tamang preparasyon o paghahanda para sa tagumpay or at least maayos na outcome ng resulta na ating inaasam. Kung papaanong kumbinsido rin naman po tayo na ang mali o hindi tamang paghahanda ay konektado sa anumang negatibo, pagkabigo o bulilyaso na naranasan ng tao. Sabi nga po sa Ingles, failure to prepare is preparing to fail. Na para bang kapag hindi tayo naghahanda, we are setting ourselves up for an unfortunate, unfavorable outcome. Kaya iwasan natin yan. Let us always prepare. Upang magkamali man tayo, magbigo man tayo, makaranas man ng bulilyaso, hindi natin sisihin ang ating sarili dahil naghanda tayo. Hindi naman lahat ay ating kontrolado. Pero may saving factor pa rin dito kahit ang lahat ay hindi natin kontrolado. At yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng ating narinig na Ebanghelyo. Narinig po natin sa Ebanghelyo na sa pag-usugo ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, hindi niya ito pinagdala ng kung ano-ano, ng lukbutan, ng supot, extra panyapak, tungkod, ginto, pilak, na kung iisipin po natin ay kailangan sa kanilang pag-imbisyon. Pero hindi po ito against the value of preparation dahil alam naman po natin na siguradong inihanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At mas maganda ang paghanda na ginawa niya para sa kanila because He prepares them not just externally but also internally. And by internally, I mean, He did not just improve their confidence in themselves, but more than this, their confidence in God. Dito po papasok yung sinasabi ko nga na kahit hindi natin kontrolado ang lahat, kontrolado naman ng Panginoon. Yes, kahit na pagkakamali, kahit na ang isang kasalanan, ibig sabihin may magagawa ang Diyos diyan. Sabi ko nga po kahapon, ang disgrasya ay pwede niyang gawing grasya, ang mali ay pwede niyang itama, at ang liku-liko ay pwede niyang tuwirin, basta't magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kaya nga nandun ang boldness, ang tapang ng mga alagad na ipahayag ang mabuting balita at pumunta kung saan-saan sila sinusugo ng Panginoon dahil alam nila, kumpiyansa sila na ang Diyos ang bahala sa kanila. Hindi naman po kasi nagsusugo ang Panginoon for a specific mission nang hindi niya tayo bibigyan ng lakas
upang matupad natin yung misyon na yun. Dahil yung gagawin natin ay hindi naman sa atin sa Kanya. Kaya kung tayo magtitiwala lalo sa Kanya, hindi talaga siya magpapabaya. Makikita natin kung papaano siyang kikilos sa buhay natin. Kung papaano poprotektahan niya tayo sa masama at kung papaano kahit ang mga mangyayari sa ating problema ay pwede niyang pagkuhanan ng mga biyaya o ng mga bagay na maganda. Kaya wag po sana tayong matakot, mag-alangan na magsimula ng isang magandang proyekto, ng isang magandang gawain para sa bayan, lalo na para sa pamilya natin. Kahit na sa tingin natin kulang pa yung mga gagamitin natin at kahit yung kumpiyansa natin sa kabila ng matagal ng preparasyon na ginagawa natin, mas maganda nga po yun sa isang banda. Yung hindi tayo magtiwala sa kakayanan natin para mas magtiwala tayo sa Panginoon na siyang tutulong sa atin. Basta tama din po ang ating spiritual preparation ha. Darasal, nagsisimba, nagpapakabuting tao, nagkukumpisal kapag may mga malalaking kasalanan, nagbabalik loob sa Diyos. Yun. Yun ang mas magandang preparation. Una dapat ang spiritual bago ang material. Hindi ko sinasabing wag maghanda externally, materially, physically. Pero more than that, dapat nandoon ang kumpiyansa sa Panginoon. Mas magdasal, mas simba, mas magtiwala sa Kanya, mas magpakabuting tao. Sapagkat ang magandang preparasyon ay hindi yung mapuno muna ng mga kailangan nating material na bagay ang ating mga kamay bago tayo magsimula ng isang mahalagang gawain, kundi yung mapuno ng pagtitiwala sa Diyos, ang ating puso. Ang Diyos na alam nating hindi sa atin magpapabaya. Because those who really trust in God's divine providence while also doing their best will really discover that God does not abandon those He sends. Madalas po kasi hinahanda muna natin ang lahat. Yung schedule, yung gagawin, yung mga gagamitin, yung mga taong kakausapin. We forget to prepare our heart. Yung puso natin na dapat ay puno ng mabubuting bagay at hindi ng kasalanan. Yung puso natin na dapat pinaghaharian ng pagtitiwala sa Diyos at hindi ng pagdududa. Yung puso natin na dapat ay nagtitiwala hindi sa sariling kakayanan, kundi sa Diyos lamang. Yun ang nakakalimutan nating i-prepare. Kaya sana, more than anything else, let us help Jesus prepare our hearts para di man mawala ay mabawasan ng malaki ang takot natin sa mga responsibilidad natin sa pamayanan, lalong-lalo na sa pamilya natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko, Alam kong diringgin sapagkat ng anak niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tama sa kabila ng aking pagsisikap, sa kabila ng aming pag-iingat, wala naman din talagang kasiguraduhan kung maitutupad namin ang aming mga pangarap. Kaya naman ang lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo. At hindi na din yung pangarap namin, kundi yung pangarap na para sa amin sa pamilya namin. Kasi mas reliable yun eh. Mas katiwa-tiwala yun. Dahil lahat ng bagay kontrolado mo. Magkamali man kami, magkulang man kami,
Malis man kami ng landas, magkasala man yung tao, mga tao sa buhay namin, hindi mo kami pipikuin. Hallelujah! Basta't magtiwala lang kami. Gawin lamang namin ang dapat naming gawin. Magaganap ang iyong kalooban para sa amin. Babalik sa atin. Hallelujah! Sa tandang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi man matupad ang plano mo sa kabila ng pag-isikap mo. Tandaan mo, may dalawang planong naglalaro sa buhay mo. Plano mo para sa sarili mo, plano ng Diyos para sa pamilya mo. Kaya may saving factor lagi. Maghanda ka, oo, sige, gawin mo ang kaya mo, oo. Pero ang Diyos pa rin ang pinakaasahan. Kung lalapit kay Jesus, laging may pag-asa. Kahit na may mangyari hindi maganda. Sapagkat ang Diyos ay nasa panig natin talaga. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.